Actually, ang relics ay nanggaling sa salitang Latin na ibig sabihin ay mga labi o mga remains. So, ibig sabihin, tayo bilang mga Katoliko at mga Kristiyano, alam naman natin na ang Diyos ay nagsakatawang tao. Bumaba siya, hindi lang siya, no? Espiritu, kundi naging tao siya. At nag-iwan siya, no? Ng mga alaala. At ito yung, hindi lang sa kanya, no? Nung nabuhay siya at namatay, at muling nabuhay, pati yun, di ba, yun yung naging shroud na isang alaala o yun yung naiwan, yung labi. Kundi, ganun din sa mga banal o yung mga tao na sumunod sa kanya, sa kanyang yapak, kagaya niya sumunod sa kalooban ng Diyos, sa kanya, sa yapak ni Jesus, at dahil doon, naging banal sila, pati yung buhay at yung yung kanilang nagkaroon sila ng maraming milagro sapagkat hindi dahil sa kanila kung hindi dahil sa buhay at sa Diyos mismo ay dumalo yung grasya at yung mga katawan nila o yung mga gamit nila doon ang galing yung mga graces at yun yung mga relics. So pero dito ang dala natin ngayon ay mga labi o mga remains po nung mula sa passion ni Jesus. Sister, Sister, isa-isahin nga natin kung ano mga relics na dala natin dito. Video this. From the Passion of Jesus, syempre po, yung Table of Last Supper. Okay. Okay, so ito po yung sa ating New Way of the Cross. Ito po yung ating first station. Ang kasunod po Teka muna, niyan... sister, anong ibig mo sabihin na table ng Last Supper? Yan ba yung bato na yan? Bahagi ba yan ng table na yan? Hindi. Actually, meron tayong hindi na lang dito makita pero yung may teka dito, no? So diyan yung makikita yung piraso ng bato mula sa cenacle, yung sa lugar kung saan ginawa yung Last Supper. Yun yung pirasong bato yun, na yun. yung teka na yun. Yun. Yung room. Doon din sinasabi daw nila by tradition nangyari rin yung Pentecost. Okay. So yun yung lugar. Bato-bato yung ano yan, yung floor lugar, niya, di ba? yung floor na yun. Napuntahan namin yan before. Yes. Ano pa ibang relics dyan? So when Jesus started carrying the cross, sabi po natin sa sixth station, ito is from the Veil of Veronica. Yeah, Veronica actually comes from two Latin words, vero and icona. Vero meaning true, and icona meaning image. So it depicts the event that Jesus left his true image. Sa tuwalya. Parang Opo. towel yan, di ba? Oh, Pinunasan niya yung mukha ni Kristo eh. Opo. Tapos yung dugo, nalagay doon sa tela. Sa tela. Opo. Actually, hindi lang dugo yun. Pawis, Pawis. luha. Halo-halo. Opo. Pati yung putik, di ba? Tapos Kasi... ganyan na naging itsura? Nung ano? Yes, ito yung sinasabi nila. Of course, this one is already the depiction of the once they saw the original, which is in the Vatican. Kasi sa Vatican, naalala ko, doon sa mga pictures na nakita ko, like right now, I'm doing some research, parang black lang siya. Oh. Black lang yung mukha na nag-imprint doon sa tela. Pero bakit dito? Detalyado. May mata, may ilong, may bibig. There was kasi every fifth Sunday of the Lent, nilalabas po nila yung original na Veronica's Veil. So at one time, sabi kasi, di ba, the faithful, nakikita pa rin nila yung image ni Jesus. Hindi yung laging itim lang na parang silhouette. So, yung time na yon na kumbaga, naging maliwanag yung face ni Jesus, they had an artistic sketch. Yes. May nakakita. At mismo artist yun yung lumabas. Nandun na yung detalye. Yes. And to think that this depiction was actually before yung photo ng Shroud of Turin na negative. So if you really think about it, so ewan ko kung masuszoom natin. Nakikita naman natin. No? This photo, no, sister, tama ikwento nyo, this is the photo of Secondo Pia, no, the first lawyer who had the chance to, because that was the first time that there was a camera that took a picture of the shroud, and nung negative lumabas, ito yung photo. Pero kung titingnan mo, during that time, wala pa talaga nung camera when this happened. It was in the 18th century, no, 17th century. Halos pareho na. And even pati proportion ng face. Proportion ng face. Yung haba ng mukha. Even yung mga, 'di ba, na yung mga pasa, yung protrusion sa nose and everything. So, it all adds up. So, parang nangyari yun. So, ibig sabihin kasi nga carrying of the cross. So, lahat ng mga pasa o sugat o ano ni Jesus na nakikita sa shroud din is all very much identical. Isang tao lang siya. And that's what sister, makita natin na eventually, there was a time na yung mukha, di ba, no early Christians, nakikita natin yung Good Shepherd, yung walang mukha, yung beardless face, yung mga ganun si Jesus. Pero, nung lumabas yung holy face, doon na naging
sa iconography, nag-start na parang yun na yung naging pattern ng lahat ng images ni Jesus. Pati mga Sacred Heart. Yun. kinuha, no? Dito nakita. Tapos may isang image pa ni Jesus yes. doon. Medyo naiba to, no? Paliwanag na. mo nga yan, LJ, bakit parang may Diyan tayo matayan? nag-meet ni sister, Actually, ito na Face yung of- last. Face of. Pero gusto ko lang i-connect kasi bakit? Veil of Manopelo. Sige, explain mo ano yan. Yan, kita-kita yung mukha niya dyan. Ano ba yan? The original one is under the care of the Capuchin friars in Manopelo, Italy. It's called Veil of Manopelo. So if you remember the Gospel of John, actually among the synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke, they refer to only one piece of burial cloth. So that is the shroud. But in the Gospel of John, he refers to the othonia, or plural po yun for bandages or strips of cloth. So kung mabasahin po natin ang Gospel of John, may nakalagay doon na nakatupi yung face cloth sa isang gilid. So, the Capuchin friars were saying, ito yung nakatuping face cloth ni Jesus. It recorded the resurrected face of Jesus. Ayun, So, yan ang bukas ang mata face, niya, bloated yung mukha. Yes. So, yung Shroud of Turin, yan ang nakapatong muna, and then the Shroud of Turin, Yes. parang gano'n. Oo. Parang ganun po. Actually, may nagsasabi pa nga daw na by tradition, siguro may iba na parang tradition, it's almost like a handkerchief. Oo, nipis eh. Manipis. Sino sa tingin niya, parang final touch ako isipin nyo. So sino kaya ang makakaisip, sino ang naglagay kaya nun? Baka siguro si Blessed Virgin in a sense. Diba? Kasi it's a handkerchief. Yeah. Na-wrap na nila yung, imagine mo yung anak mo, yung body ng anak mo. And siguro yun na lang yung last niyang iwan. And to think that it's the witness of the face of the resurrected Christ. And sayang nga hindi natin mabubuksan natin, sister. Actually, Pero hindi original yan. hindi no? original. Pero replica lang makikita yan. nyo na actually yung original is see-through. So See-through. makikita Nasa Manopelo mismo yan. sa Manopelo yung original. Sa Italy. Sa natin. Ayan. So Okay. ayan. Nakaano na siya. Pero ano siya talaga. Pag tiningnan nyo siya, kita pati yung kamay nyo. Kasi ganun siya kanipis. Kanipis. I It's made out of bisus. Oo. yung bisus Hindi siya ko. basta gauze lang. hindi na siya ano. gauze. So, amazing, no? Parang painting na yung ano, yung nalipat yung mukha niya. Yung mukha niya. Pero yun nga, sabi namin, parang, di ba marami nagiging skeptic, para namang gawa naman Gawa, lang yan ng artist. yan, parang Pwedeng ganon. Pero, ang nagulat sila, again, this was discovered, sister, tama ba, 16th century or 15th century. And then, the shroud studies was in the 19th and 20th century. Nung pinagsama nila, again, They perfectly coincide. Yun ang tinatawag natin. Nagmamatch. Opo. Tapos meron tayo sa Catholic faith na tinatawag na archaeopeutas, or not made by human hands. And there are 3 images of that. Number 1 is the Veil of Veronica. Number 1 is the face of Jesus from the Shroud of Turin. And the third one is the face of Jesus from the Veil of Manopelo. So yun, not made by So human. yung tatlong yan, no? Pinaka-significant na images ng mukha ni Jesus Christ. yun. How do you feel about yung mga bagong AI ngayon na ginagawang 3D na yung mukha niya based on the Shroud of Turin? Yeah. Siyempre, sabi nga natin, hindi naman nila yun magagawa if not inspired by the Holy Spirit, and the talent, it comes also from God. So, kumbaga, while we encourage such things, pero we are also, sabi, yung kahit naman sa Vatican, yung position nila sa shroud, di ba? We take care na ito ay magdala sa faith at hindi maglayo sa atin sa Diyos. Yan, ang ganda, no? Explain pa natin yung ibang mga relics dito. Oo, yung cross na maraming mga yes. nasa paligid. Sorry. Ito naman, galing ito sa mga Franciscans sa Holy Land. Alam naman natin na ito yung isa sa nilalabas namin usually talaga when it comes to the Passion of Christ is lahat ng stones from the 14th station. Wow. So, ayan po. Stones, ha? Yung each place, no, alam nyo naman po, na, I mean, lahat naman sila, puro bato-bato talaga doon. Pero ang galing, paano na nakuha at sinong kumuha niyan sa bawat stasyon? Oo nga. Anong story behind it? Okay, alam na, so until now, it was through Saint Francis, no, that the mission of the Holy Land became more fixed, and until now, the ones that are in charge of all of the shrines of the Lord in the Holy Land are under their care. Ang nangyari, yung mga Franciscans of the Holy Land, gumawa sila ng mga ganitong special crosses,
And kumuha sila ng maliit na mga piraso doon sa places na yun. Kasi until now, di ba yung tinatawag nilang Via Dolorosa? Yeah. Yun. And by tradition and of course by research, they know and we believe, of course, kahit sabihin mo na baka naman sa ilalim yun o so ano, pero by faith, yun naman important is by faith, you believe that that's the place where all of this happened. The Franciscans, they got stones for that para tayo ng mga hindi naman makakapunta, mas lalo na ngayon nasarado yung pagpunta sa sa Holy Land, no? Oo, medyo mahirap. Oo. Ano pa iba diyan aside from yung mga 14 Siguro stations? sa Rosary, tingnan natin yung scourging at the pillar, second sorrowful mystery. Ano naman yan? So, yeah. Grabe, no? Oo, ang gaganda na relics. Ginawa namin po kasi we try to replicate as much as possible yung mga reliquaries na makikita sa Rome. Ewan ko kung nakapunta na kayo dito sa Rome. Malapit to sa Santa Maria Maggiore. Ano naman nang makikita doon? Malamang, nakapunta na kami. Oo. Yung Kung column Santa Maria of Maggiore. flagellation. Hindi ko matandaan. Yung The column pillar of where flagellation, Jesus was scourged. hindi. Yes. Hindi. Parang, Mamo, parang Yung flagellation, sa pilgrimages natin. Okay. Oo. Hindi ko na Anyway, maalala. explain pa natin. So, ito yung piraso nung actual na column of flagellation. So, mas familiar kasi tayo sa second sorrowful mystery, scourging at the Pillar, correct. So, ito yung part of the original pillar. This is a representation Bato. of the pillar. Bato ang pillar. Marble pillar. Yung original po kasi niya, alam naman natin, marami dito talaga galing sa Holy Land. Pero dahil nga because of the Muslim invasion and of course yung mas marami na yung na-center na sa Rome yung mga relics, yung Christianity, marami dinala nila sa Rome for safekeeping. At yung original po nito, nandun siya sa fortress kung saan piniit si Jesus at dun siya Pinanghagupit. Doon siya naghirap doon sa lugar na yon. Ang kapartner po niya na yung sa Crown of Thorns. Okay. Diba? Crown of Thorns na tayo. So yung third sorrowful. May Then, crown of yan. thorns. Third Opo. sorrowful mystery. Opo. The crowning of thorns. Yan. So, isa yan sa mga thorn? Yes. Opo. They believe po, according to studies, that there's about 100 to 120 pieces of thorns piercing the head of Jesus at once. Kasi hindi siya yung usual na nakikita natin na single trinket. It's more of a helmet cap. Crown of thorns. At yung size po ng thorns is between 2 to 6 inches long. So, right. di ba lagi ko sinasabi pag nag-shroud exhibit, nag-exhibit kami ng relics, parang nasa lubsob ka lang ang sakit na ka ng karayom, ng aspile, ng pardible, ang sakit-sakit na. Pero just imagine si Jesus, 100 to 120 pieces, 2 to 6 inches, tapos meron siya later yung sa nail, tapos yung sa side niya na piners ng lens, parang So much agony. sobrang sakit, pero kahit gaano kalalaki yung mga instruments of the passion, mas malaki pa rin talaga yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Anong klaseng halaman ang ginamit yan? Oh, for the thorn. Yung, ang tawag sa kanya, di ba po yung, ngayon, tawag na sa kanya, Sisyphus spina Christi. Dahil nga, doon nila at nung chinek rin nila yun, both sa shroud and sa Holy Land, yung may pollen pala silang nahanap sa mismong shroud that when they traced it, it is a pollen from a very thorny bush that can only be found within the confines of Jerusalem. Nag-exist pa rin. Nag-exist pa rin siya hanggang ngayon. And at malalaki talaga. Ewan ko nga po kung malalapit nyo, dito makikita nyo kung gaano siya kalaki. So, this one came from a monastery. Dinuzoomin natin. Zoomin natin yan. Yeah. Yan yung yung thorn mismo? Yeah, isa sa mga thorns. isa sa mga Isa sa 120. Pero hindi buo yan. Hindi na buo. Nawala Part na na yung lang. part na lang. Nawala na yung mismong tusok Portion o tinik. lang yan. Portion Portion lang ng yan. thorn. Maalala nyo po siguro na makikita nyo yung dalawang portion na malaki nito doon po sa Basilica of Santa Croce. Yeah, yeah. yes, Jerusalem. correct. Yes, Naalala ko, Jerusalem. nandun yun. Oo Sa nga. Santa Cruz. Doon marami ka makikita Mas relics doon. matinding thorn Okay. na yun. Ano pa ibang relic, LJ? May siguro itong sa cross. Sa cross. ito. Yan. Yan. Okay. So, this is a relic of the true cross with the precious blood of Jesus. So, isa to sa mga talagang pinangangalagaan na relic. Yan. Anong part ng cross yan, sister? Yan. Hindi na natin Ang hirap i-trace. With the blood of Jesus. Nasaan yung ano? Opo.
yung part na yun with the blood of Jesus saan? Yun po kasi yung authentication na nakalagay sa paper. Opo. So Kumbaga class A relic to. Yes. hindi, siguro kaya po sinabi lang na may blood. Kung titingnan po kasi natin yung cross, hindi siya magkakapareho ng kulay. Merong darker portions siya. So baka yun yung sinasabi po nila na meron pong blood ni na Jesus. drop of blood kaya may dark portion. Ano yung black na yun? Yung parang mahaba. Ano naman yan? Yes, ito. Yan. Actually, both, alam nyo naman, diba, that we bring out yung Shroud of Turin, and of course, besides that, our relic. So, ito yung isa sa depiction na, at reliquary na rin siya, ng kung gaano kalaki yung spear of Longinus. Ito yung nabulag, di ba? Oo, yung nabulag, tapos biglang sabi nga nila na yung part ng precious blood umano sa mata niya, at pati siya ay Nakakita. and he became Na-convert. also a martyr. Si San Naging Longino. Christian yan eh, no? Naging Christian, si San Longinus. Saint Longinus, sa mga ano yan, sa Kilabot. yung mga piyesta. Yung Moriones Festival, Yes. di ba? Yun. Longinus. Kaya ganun yung mga mata nila. Ang laki mata nila. They Longinus. saw, they believe. He believed. Grabe. Sabi niya, this is the Son of God. Na hindi pwedeng baliin ang buto ni Kristo, kaya kinakailangan ganyan ang gawin, no? Yes. Well, aside from being a facsimile, nasa loob po talaga yung relic. So, medyo hindi na natin siya makikita. Hindi na. Pero Relic this ng is the spear. authentication. Grabe, napaka-precious naman itong mga daladala nyo ngayon. Opo. Ano naman yung parang may dugo na yun na Yung nandun malaki, yun yung sa isang malaki. frame? Yes. Sabi nga Teka natin, yung microphone mo LJ, mawawala ka sa ano. sorry. Dali mo na, bitutin mo na lang. Opo, sige. Para lang po maalala po natin. Ewan ko kung makikita. Sige, usog lang natin po. Sorry po, Lord. Okay lang si Lord na tutuwa sa iyo habang nanonood. Okay po. So, this is part of the... Ay, thank you po. Ito yung... this is also just a copy kasi it should be bigger. Pero ito yung tinatawag nilang Sudarium of Oviedo. Yung... Kasi pala talaga yung sabi nga ni sister kanina na... Sige po, explain nyo ulit na. Andun sa taas yung actual na relic, relic dito, Yun. nandito siya talaga, Sa may relic talaga siya. yun. This is a representation. Kasi actually, the Sudarium of Oviedo is currently kept in Oviedo, Spain. It's part of the Camino de Santiago de Compostela. So after Jesus died, binalutan ng tela yung mukha niya before or as he was being taken down from the cross. Now, Iba pa yan sa Manupelo. Iba pa. At Iba saka pa. ito talagang ginawa niya actually. Kung makikita nyo, wala kayong makikitang face. Image. Pero may makikita kayong mga gradations or drops of blood. Kasi ito yung sumalok dun sa lahat ng dugo at pawis at nung, syempre, Nung bumaba sa binaba. Ano yung life size yan? Hindi. Yun nga. Yung reality. Medyo mas malaki ba siya? Parang picture lang yan. yun Life yan. size. Reduced version. Di ba? Kasi actually, Opo. sige po, sister, ko explain. Oo. kaya po sa ano po namin, sa exhibit, ang magkakasama po is Veil of Veronica and then the Sudarium of Oviedo when Jesus was taken down from the cross, and then the anti-acid paper from the Shroud of Turin or the Shroud of Turin, and then yun pong Veil of Manopelo which is the resurrected. Opo. Ang maganda po kasing i-take note din po natin sa Sudarium of Oviedo, hindi ko po alam kung sino dito may medical background or what, talagang may lumalabas pong fluid kapag bagong namatay yung tao. Tapos sa Shroud of Turin, walang masyado pong dugo yung mukha niya, aside from dun sa crown of thorns. Kasi nakuha na po Nalinis nito. Nakuha na po nito dito yung dugo. At the same time, yun pong blood from the Sudarium of Oviedo and the blood from the Shroud of Turin is both type AB. Kapareho din po ng Eucharistic Miracle of Lanciano. Yun yung maganda. So kung tatanungin nyo nga daw, does God have a blood type? Siyempre, naging tao siya. Ayun. At May nabasa nga ako novel na ganyan na ginawang kinloan. yun. Si Jesus Christ based on the blood. Yun nga po. And actually, dito sa Shroud of Oviedo, meron pang study. Kasi yung sa Shroud, medyo naging contestable na siya, ganun. Pero alam natin, pati yung carbon dating ngayon, naging contested na. Kasi mas maraming circumstantial evidence, more direct evidence now as we research on its becoming more veritable than becoming doubtful. Yan. But, for example, this one, so sabi nila, no chinek nila to, it is closer to the first centuries. Kasi medyo mas
lagi siya nakatago, hindi kagaya nung Turin na medyo ano. Tapos nung chinek nila, nakakuha sila ng part nung mismong cloth and they were able to test it. Tama po, sister, no? The blood na AB, when they checked it with the genes, interestingly enough, isang gene, parang isang gene lang yung lumalabas and it's a female's gene. And Yung sa chromosome po. yung sa chromosome, no? Ibig X and Y, di ba? Oo, So, usually. When isa lang yung chromosome Na from the lumalabas. mother Ibig lang. Ibig sabihin nun. babae lang na chromosome ang nagme-made up nung blood na nahanap nila dito. Meaning? Which means, Meaning? di ba? She was, Immaculate di ba, conception. she was conceived by the Holy Oh my Spirit gosh, and born kilabot. of the Virgin Oh my. Mary. Ayun, babaeng chromosome lang Kasi ang nasa walang strain. lalaki. Ganun, so talagang the virgin birth is... Oh my gosh, Oh grabe my. bago. Ngayon ko lang narinig yan. Ngayon ko lang narinig. Yun yan. So, Ang chromosome ni Jesus ay babae. isa lang. Kasi Babae nga- lang, hindi X and Y. Mama Mary lang. Babae lang. Kay Mama Mary lang. Kasi So, nga immaculate concept. and, Oh my and that gosh. test was done by Spanish scientists na para sa... Siguro ginawa nila, tanggalin natin yung pagiging Christian. Marami na hindi na Christian. But science they were lang. also very surprised that yung chromosome lang ng babae ang nakita nila doon sa blood. Oh my gosh. Okay, ko lang narinig to. First time. Yun yung nakuha nila That from the further. study of Oviedo. And actually, when they did it, and Superimposition, Yeah. yung pareho, katulad nung kanina sa Manopelo, they perfectly coincide po yun sa Shroud of Turin, yung Veil of Manopelo, and then the Sodarium of Oviedo. nakita nila na talagang yung isang tao lang yung pinagsalukan, pinaglagyan niya. And each of these stains that you see, at nakita nila na parang kung paano siya nilagay sa loob ng isang tao, yun yung how they did it during the time of Christ. Saan makikita uli yan? Ito sa Original. Oviedo. Oviedo, Spain. Naka-display yun. Hindi. hindi. Only diba, twice or thrice a year. So, Anong yung month special nilalabas? occasions na lang. Anong month? Anong month? Sana birthday month ni Julius. LJ, pag nalaman mo. Tayo dito mga relics. Go ahead, LJ. Yung Sister, pong, last 3 po tayo. Ito yung nail. Yes, opo. Nail. Yan dahil sa Santa Croce. Ito. Ayan na actual nail or ano lang? Ang Replica? replica na to, pero naalala nyo, this is the copy of the reliquary ng Santa Croce. Santa Croce. O, ganyan nga itsura. Opo, sige, At sister. this is the relic po. Ayan. Tapos kung makita nyo, mahaba yung nail, pero hindi pa siya yung actual na haba ng nail. Kasi kung papansin nyo, pudpud yung dulo niyan. So, for it to have a tip, siguro mga hanggang dito pa talaga yung haba niya. Yun ang Diba? So, Jesus, according to din po sa studies ng Shroud, no, Jesus was not nailed on the palm, it will tear his flesh. So, Jesus was nailed on the wrist to support his weight on the cross, hitting a nerve. Kaya po talagang, kung mapapansin nyo sa Shroud, 4 na lang yung daliri niya, sa sobrang sakit na pumasok na rin po yung May thumb. natamaang nerve. Opo. Na talagang naging ganun siya. Yun. So, sister, tas pakita natin, ako kung mazoom po ito, di ba, this was found by Helen. So, by tradition, this was found together with all the other relics of the Passion. Reyna Elena. Si Reyna Elena. Nung nahukay niya doon sa Jerusalem yung at makikita nyo dito, hindi siya yung rounded na normal na pako kasi 'di ba usually pag sa building dapat yung round, yung ano. It's really square na patulis. So it Patulis. really was a torture. Meant to torture. Meant to hurt. Meant to hurt, meant to torture. And to fix a person on the cross. Na hindi siya malalaglag. Hindi siya malalaglag. Tinanggal, siguro rin kaya magaling ang mga Romans, alam nilang kailangan nilang tamaan yung nerve na yon para hindi rin magalaw yung tao. Because most of the time actually, the Roman crucifixion was done na dapat magsistay yung tao doon for weeks, for months, hanggang kainin na lang siya, ganun, mabulok siya talaga doon. So they should be fixed there. But by following the scriptures, and it was fulfilled there, hindi nangyari yun sa Lord, kay Jesus. No? And because nga biglang nagkaroon ng darkness, ng kulog, lahat na yun. So
that was really part, They had to bring him down. bring him down. Buti inalaw, no, na ibaba siya. Because of, It's ano, day before the Sabbath. Yun. Yun yung Day of the sinasabi Sabbath, sa no? Gospels. Oo, na- Because it's the Sabbath is approaching, sabi nung mga church leaders nila, hindi siya pwedeng magstay sa cross. Yun, kaya, Kasi ano rin si Joseph yan, di ba? Oh, O, yun. Matea siya nag-ayos niyan di ba? Yes. Ay, kaibigan ni Jesus Jesus. Christ kasi yun. Oo. Okay, iba pang relics? Ayan. Ay, last two? siguro po last na po, kita ko lang sa inyo kung gaano kalaki yan. Kung isipin nyo, no, kung titingnan nyo, ganyan sa lagpas talaga. Oo nga, no? Pasok talaga sa kahoy, no? Sa kahoy, Oo. pati sa ano. True ng and tao. true. Yes. Ito po. Part of the seamless robe, kung naalala nyo po dun sa Gospels, na pinagsapalaran yung kanyang damit na walang tahi, hinabi ng buo. So, this is part of the seamless robe. Pag nag-explain ako nito sa exhibit, lagi ko sinasabi, buo siyang nakuha ng Romano, nung kinuha natin sa mga Romano, pinagpira-pirasonin natin. tama, di ba? Parang loot eh. Hati-hati tayo, gano'n, no? Para gawing relic. So, Oh. yeah. But we are blessed to have recovered it from the Romans. Yeah. And then we have the Inri. Yan. So, Titulus Crucis or the inscription on the cross. Yung INRI is actually an abbreviation of Jesus Nazarenus Rex Judorum, Jesus of Nazareth, King of the Jews. And it's written in 3 languages. So, yung alam natin na INRI is the Latin, but it's also written in Greek and Hebrew Aramaic, which is the language of Jesus.